Kristo ang hinirang, siya'y aking pakikinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Biglang lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias. Sila ay nagniningning at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot at may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Sa ating ebanghelyo ngayon mga bata, si Kuya Jesus ay umakyat sa bundok ng Tabor kasama ang kanyang mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan upang manalangin. Isang nakakabiglang tagpo ang nasaksihan ng mga alagad. Nakita nila si Kuya Jesus na sobrang nagliliwanag at nakikipag-usap kina Moises at Elias. Magandang pansinin natin mga bata ang paksa ng usapan ni na Kuya Jesus, Moises at Elias. Kanilang pinag-uusapan ang nalalapit na paglisan ni Kuya Jesus na magaganap sa Jerusalem. Ipinapakita sa atin ito na bahagi ng buhay nating mga tao ang paghihirap o pagdaan sa mga pagsubok. Ngunit higit sa paksa ng paghihirap, mas magandang bigyan pansin natin ang kaningningan ng Panginoon na nasaksihan ng mga alagad. Ang kaningningan ay tanda ng tagumpay ni Kuya Jesus sa paghihirap at kamatayan. Sinasabi ng pangyayaring ito na sa kabila ng mga paghihirap na ating pinagdaraanan, mararanasan din natin ang tagumpay sa lahat ng ito. Mga bata, ito ang katotohanan ng buhay. Dito sa mundo, lahat tayo ay hindi ligtas sa sakit at paghihirap. Ngunit, kung mayroong paghihirap, mayroon ding kaluwalhatian. Walang paghihirap o problema na hindi natin kayang malampasan sa tulong ng Diyos. Mga bata, huwag nating kalilimutan na napakabuti ng Diyos. Kung minsan, hinahayaan niyang makaranas tayo ng paghihirap at pagsubok para makita natin ang kanyang pag-ibig at kabutihan sa gitna ng nararanasan nating paghihirap. Pansinin din natin mga bata na matapos silang matakpan ng ulap, isang tinig din mula sa Diyos Ama ang narinig ng 3 alagad at nagsasabing, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Ang tagpong iyon ay pagpapakilala muli ng Diyos Ama na si Kuya Jesus na nga ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang hinirang. At ang pakikinig sa kanya sa paraan ng pananalangin ang ating susi upang magkaroon tayo ng liwanag sa ating misyon at lakas sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Ang pagbabagong anyo ni Kuya Jesus, mga bata, ay naganap sa sandali ng malalim na pakikipag-isa sa Diyos sa panalangin. Ipinapakita sa atin ito ang kahalagahan ng pakikinig sa Panginoon sa isang mapanalangin paraan. Kagaya ni Kuya Jesus na hinirang ng Ama, inaanyayahan din tayong mga tagasunod niya na makinig sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ang makapagbibigay sa atin ng liwanag at lakas sa misyon.
Ang panalangin ay nakapagpapalakas sa ating kahinaan, dulot ng mga nararanasan nating problema. Inaalis ng panalangin ang ating mga takot at dinaragdagan nito ang ating lakas upang mas tumatag sa mga hamon ng buhay. Ang panalangin ang makakatulong sa atin na manatiling masaya at panatag kahit na may problema at paghihirap. Matatagpuan lamang natin ang lakas sa pakikipagtagpo sa Diyos sa panalangin. Paano natin mapakikinggan si Kuya Jesus sa mapanalangin paraan? Una, sa pamamagitan ng pagdarasal ng galing sa puso. Ibig sabihin, pagbibigay ng ating pagtitiwala, pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Sa ganitong paraan, binubuksan natin ang ating puso sa Diyos at napakikinggan natin ang kanyang kalooban. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa kanyang salita sa banal na misa. Alalahanin natin na sa Biblia, makikilala natin si Kuya Jesus at malalaman natin ang kalooban ng Ama para sa pang-araw-araw nating gawain.